Showdown averted, binawi na ni Ombudsman Boying Remulla ang dapat sanang plano niyang ipa-enforce sa Senado ang isang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano nangyari? Pinky, mukhang nakuryente ang Office of the Ombudsman matapos ang report kanina na magpapadala raw ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto hinggil doon sa pag-enforce ng isang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Biglang lumitaw ang reversal ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil doon sa order noong 2019 pa. 2016 nang ilabas ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagpapadismiss kay Villanueva at perpetual disqualification niya from public office. Ito ay kaugnay sa di umano'y misuse of 10 million pork barrel funds ng senador noong 2008 nung siya pa ay kongresista at sibak party list representative. Iniutos noon ang dismissal ng senador at perpetual disqualification niya nga from holding public office. Ilan sa findings, may administrative liability siya for grave misconduct at serious dishonesty. Inirekomenda rin noon ng ombudsman ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Villanueva, kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Ang mga pondo ay di umano'y idinaan sa isang kaduda-dudang NGO pa-agri-based livelihood projects sa Compostela Valley, pero walang nahanap na project monitoring at lehitimong beneficiaries ng nasabing NGO. Kaya lang matapos ilahad ni Remulla ang nasabing balak na paghiling sa Senado tungkol sa dismissal ni Villanueva, inilahad niyang meron ng naging dismissal si dating Ombudsman Samuel Martires tungkol dito. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. So it's a surprise, secret decision that came out. Ang desisyon ay pag-grant sa naging apela ni Villanueva noon, thereby reversing the decision of Ombudsman Carpio Morales. Sa madaling salita, 2019 pa lang o 6 years ago, dismissed na palang utos para paalisin si Villanueva sa pwesto. Ikinagulat ni Remulla ang tila biglang pagkakasulpot ng desisyon dahil over the years, wala naman daw nakakaalam sa naging reversal. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Diba parang secret decision siya? Sa desisyon ni Martires, granted ang apela ni Villanueva dahil daw sa kakulangan sa ebidensya dahil nakasaad umano sa order na buhay party list ang nagkapidaf o pork barrel funded project, hindi naman ang sibak party list. Iba rin daw ang pirma sa dokumentong ginamit ng ombudsman sa standard signature ni Villanueva. Hanggang ngayon, Pinky, sinusubukan pa rin nating makakuha ng full document nitong naging desisyon noong 2019 dahil gusto sana nating masilip yung mga detalye nito, pero hanggang ngayon wala pang nailalabas na dokumento ang senador maging ang ombudsman. At kanina sinabi nga ni Senator Joel Villanueva na inasahan na raw niya at ng kanyang kampo ang posibleng harassment at fake news. Pinky. Hannah, so posible kayang may nangyaring sabwatan kasi hindi naman pala alam umano ng sino man na nagkaroon na ng desisyon si dating Ombudsman Martires. Di ba sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na tila walang may alam at nanahimik daw si Senator Joel Villanueva about it? Pinky, yan din yung tanong kanina kay Ombudsman Remulla at sinabi niya na nobody even in the office itself of the Ombudsman yung nakakaalam nitong nasabing desisyon. Pero hindi niya direktang nasagot yung tanong kung meron nga bang sabwatan, pero ayon sa kanya, iniimbestigahan nila kung ano nga yung nangyari. Pinky. Okay, so dahil sa confusion o development na yan, meron ba silang plano na mag-conduct ng internal investigation sa Office of the Ombudsman?
Yes, Pinky, sabi ni Ombudsman Remulla, pag-aaralan daw nila itong lumabas nga na 2019 decision kasama yung internal investigation within the office. At maisama ko na lang din, naglabas ng isa ring proof itong si Senator Joel Villanueva na tila mukhang endorsement ng Office of the Ombudsman noong 2019 sa Senado sa parehong taon tungkol nga doon sa naging desisyon ni dating Ombudsman Samuel Martires. So sinasabi niya sa Senate media na mukhang ito nga ay isang proof na totoo at nangyari itong naging 2019 decision. At bukas, sasalang dito sa Senado yung Office of the Ombudsman para sa isang budget hearing at inaasahan nating mapapag-usapan itong naging issue nga sa naging 2016 dismissal order against Senator Villanueva. Sinubukan natin siyang tanungin kung haharapin niya ba si Remulla tungkol nga dito sa tila confusion. So far, wala pa siyang sagot sa atin, maging kung hihingi ba siya ng public apology mula kay Remulla. Balik sa'yo, Pinky. Okay, so Hannah, merong pinadala, tama ba, si Senator Joel Villanueva sa inyo, sa mga reporters ng dokumento, or certification rather, mula sa Office of the Ombudsman, di ba pati sa Sandigan Bayan na wala siyang pending na kaso, parang to that effect, at cleared siya dito sa nangyari sa utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016? Tama, Pinky. Isa yon. Actually, those are two documents. Yung isa ay galing sa Office of the Ombudsman, yung isa naman ay Sandigan Bayan to prove daw na wala siyang pending admin or criminal charges or cases before the body. At tinanong natin kung bakit siya nanghingi ng clearance kasi makikita doon sa papel na this September siya humingi nung request. Sabi niya, yun daw ay para maklarify yung mga balita ng tila fake news peddlers daw sa paligid niya. Kaya nga rin niya nabanggit na inasahan na raw nila ang tila harassment at fake news na lalabas laban daw sa kanya. Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.